Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito po ang inyong likod, Ado Paglilawan, na bumabati sa inyo ngayong araw na ito. At bigyan pugay natin ng ating sekretary habang sa kanyang pagbati ay... Magandang hapon, Paring Ado, at magandang hapon muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Tulad ng parati nating sinasabi, hindi naman natin maitakwil ang ating simpatiya sa karamihan ng ating mga kababayan na kasalukuyan ay naghihirap pa rin hanggang ngayon. 3 taon na sa panahon ni Marcos, sila pa rin ay naiiwan na hirap na hirap sa kanilang kalagayan. There is no light at the end of the tunnel, mga kababayan. So, ito po. And hindi lamang po ito ang food security problem. There is also political problem that is brewing. Kung naalala nyo, inayos na po ito ni Pangulong Duterte nung siya pa ay naglingkod sa ating bayan na magkaroon ng BARM, or hindi ito natapos nung panahon ni Noynoy Aquino, hindi ito natapos nung panahon ni Macapagal Arroyo, at lalo na nung kay ERAP na nagkagera talaga dahil binomba ni ERAP yung mga MILF dyan, no? So tinuldukan na ito ni Duterte. Tinuldukan ni Duterte. Oh. Pero there is now a brewing problem. Mukhang dahil pinakialaman ng mga tauhan ni Duterte, tauhan ni Marcos dyan sa Malacanang, na nakikialam sa what is basically a political problem, or not really political, a political exercise among Muslims. Alam mo naman, election 2025. So natural lang yan na magkaroon ng democratic space diyan sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao City, Cotabato City, sa mga parte ng inookupahan ngayon ng BARM. Yan local autonomy model. Oo. So, binigyan na nga ng transition period, pero dahil nga may 2025 election, magkakaroon dapat ng kanya-kanyang kampanya. Pero bigla na lang nakialam ang isang operative ng Malacanang. Ito po, pakinggan natin itong video na ito, news item, or ito nanggaling sa isang hiniram natin na blog. Ito po, pakinggan natin. Tila nagkabulgara na nga ang nasa loob ng Malacanang matapos nagtrending sa mundo ng social media na tinakot daw umano ng Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nang hindi lamang nito sundin ang di umano ipinag-uutos ng Special Assistant to the President na si Lagdameo, at tila ikinanta pa nito na galing pangaraw di umano ang utos sa loob ng Malacanang. Ito pa ang mas nakakagulat. Governor Ali Mangudadato, binasag na ang katahimikan at harapang isiniwalat sa publiko at tahasang nanawagan na pinagbibitiw na ang asawa ni Don Zulueta dahil sa di umano'y power tripping o tila pangkokontrol raw nito. Si Sam Anton Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kudarat Province. He has done a lot of mess in Maguindanao and in BARM. Huwag niya idamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay
ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. Yun ang young governor ng Sultan Kudarat. Siya ay isang anak ni Teng Mangundadato na dating TESDA Director General, dating governor din dyan sa Sultan Kudarat, at may bahay nitong governor ng Maguindanao del Sur. Pakinggan natin naman ang hinaing ni Governor Mariam. Alam nyo, matagal na akong tumatahimik, hindi ako nagsasalita, wala kayong naririnig sa akin, especially, I do not know kung tama bang sabihin natin Special Assistant to the President or Distraction to the President, Antonio Lagdameo. You know, kagabi binanggit mo naman yung pangalan ko. Ayaw ko na sanang magsalita. Binanggit nyo naman ang pangalan ko. And of course, alam niyo ba, Anton Lagdameo, hindi mo umabot ng kalahati dyan, kakampi ninyo. Dahil lahat ng karamihan ko nandyan, nagsusumbong din po sa amin. Kaya alam mo namin kung ano ang nangyayari sa Maguindanao del Norte. Niloloko niyo po ang buong lalawigan ng Maguindanao, Anton Lagdameo. Hindi ko alam kung bakit napakarami ng Malacanang, Anton. May Malacanang ang Manila, may Malacanang ang South UP, at ngayon ko napagtanto na may Malacanang din pala ang Lanao del Sur. Na lahat kayo tinatawag na Malacanang at ginagamit nyo ang pangalan ng ating mahal na Pangulo. Kagabi, alam ko kung ano sinabi mo doon. Pinagbantaan mo ang mga mayors. Sana naman sa Anton, o Anton Lagdameo, Anton Linta Lagdameo. Kasi sumisip-sip ng dugo. Ano bang sinisip-sip mo sa buong rehiyon ng barn? Ano bang meron sa barn at bakit nakatuto ka sa barn at pinag-aaway-aaway mo ang mga magpapamilya, ang mag-aalays, pinag-aaway-aaway po ninyo? Kagabi po alam ko ang sinabi ninyo, huwag kayong mag-alala sa Maguindanao del Sur dahil few weeks from now, kakasuhan ko ang gobernador. Fabricated case, Anton naman, nakapagtataka. Lahat gagamitin mo ang pwersa, mawawalan kayo ng sundalo, kakasuhan kayo, sinabi mo pang fabricated case, nakakahiya ka. Dahil sinabi po ng Pangulo, peaceful election. Pero ang ginagawa niyo po, hindi po peaceful yan. Pinipilit po ninyo ang taong bayan ng Barn, ang taong bayan ng Maguindanao, na kayo ang pinipili kung sino ang gusto nyo maging kandidato, kung sino ang gusto nyo magiging gobernador. Hayaan po natin ang lalawigan ng Maguindanao ang siyang mamili kung sino ang nais nitong mamuno. Klaro-klaro mga kababayan, hindi naman siguro nagsisinungaling ito because these are decent people. I know them, they are my good friends. Si Teng, si Bay Mariam, pati itong bata. Noong panahon pa ni President Duterte, pinatulungan niya yung mga ibang senatorial candidates. Umabot kami dyan. Sinamahan ko yan sila, yung mga senatorial tumakbo noong 2022, no? At ito, si Bongbong Marcos kasama doon sa tinulungan dahil kay Inday Sara, at itong mga Mangundadato family never ask any single cent para tulungan si Bongbong Marcos na magiging kandidato sa pagkapangulo. I know that for a fact dahil madalas kong kausap ito si Teng Mangundadato. Pero
afterwards, hindi naman ito ang unang gulo na ginawa. Nung unang gulo na ginawa nito, tinanggal pa ito si Governor Miriam, ginawang OIC. Mabuti na lang at natakot sila at binalik nila. Pero yung isang rightful governor doon sa Maguindanao Norte na si Bay Sinsuat, talagang na uphold na ng Supreme Court, nabaliktad pa at minaniobra. You know how powers of government can be. Even the decisions of the Supreme Court can be turned upside down. And eventually, natanggal si Sinsuat, si Aini Sinsuat, pinalit ni Anton at ni Galvez, yung tao nila, si Makakua, at marami ng kwentong kutsero na nangyayari na magkaroon daw ng, alam mo na, corruption dyan along the way. But, ito na naman, hindi na satisfy, guguluhin na naman ang barn, pakialaman, na hindi man lang sana ipaubaya na sa kanila na maglaban-laban sila under a peaceful election. Bakit pa ganito? Alam mo, siguro kung pakinggan ni Mr. Marcos Jr., ni Macoy Jr., kung magkakaroon ito ng masamang dating dyan, hindi malayo na magkakabalikan ang dyan, ang gulo dyan sa area niya ng autonomous region. Balik putukan. Magiging babalik naman uli ang dyan. Because these people will not relinquish. Magkaiba ang mga tribes nito eh. So, kung somebody will just go there, sabi nga ng iba, bakit pa nakikialam si itong opisyal na ito? Marami bang dyan? Marami bang tanim na mga pagko-convert na pulburon? Bakit madalas sila daw magpupunta dyan? Marami bang pulburon dyan? May nagtatanong lang sa akin. But I just want to share with you, and I hope nakikinig si Ginoong Marcos sa hinaing ng mga leaders ng Kudarat, ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, at baka kasama pa rin yung mga ibang areas yan, Cotabato City at saka mga karatig na mga areas dyan sa lugar na yan. So, please naman, wag naman nating iparating uli ang giyera dyan. Kasi na-solve na yan ni Pangulong Duterte noong panahon niya at nagiging peaceful na yan. So, ngayon, mukhang there is a brewing conflict that will be coming in this coming election. Now, mayroon tayong naisip na ito ay mga presko, mga baguhan. At hindi naman natin siguro masasabi na walang kakayahan. Ito, isang kandidato na dapat suportahan natin itong tao na ito. Ang paghahain ko po ng aking kandidatura sa araw na ito bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng mithiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit ang tunay, tapat, at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay makokompromiso kung walang pagdadamayan
at pagtutulungan sa isa't isa. Okay, yan, si aking kaibigan, Dante Marcoleta. Ito, siguro naman, public knowledge, member ito ng butihing congregation, yung Iglesia ni Cristo, no? At doon pa lang, marami nang buboto niyan. Ito namang isa. For Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number 1 is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Doon kay Marcoleta, ano masasabi mo, pare? Well, I've always known Dante Marcoleta to stand behind issues of national concern. He has never been frivolous. No? Hindi siya wishy-washy and always substantive in his stand. And there is only one consideration behind him, national interest. Sino ba dyan na nagsalita at hindi lamang nagsalita but became consistent sa kanyang pagtuligsa sa mataas na presyo ng kuryente, for instance? Meron dyan nagsalita, nag-imbestiga pa kung ano-anong palabas. Tapos ngayon, wala na. Iba na ang tunog ng kanta, iba na kanta. Ako, I've known Dante, magkasama kami sa Kongreso. He's a fighter and he is no no nonsense. At, consistent. Naalala natin, siya yung nag-expose sa mga kabulastugan ng ABS-CBN, sa mga pinaggagawa na mga illegal that led to the cancellation of the franchise. So, Marcoleta is one guy na maasahan natin sa Senado and who will fight. Hindi yung committee on silence dahil artista or dahil belongs to the family who have lots of resources and money. Excuse me. Ito si Dante is someone we can rely on legislative work and is a fighter. Ito naman isa, si ACQ, Apollo C. Kibuloy, he has been accused. But so long as the Constitution exists, no person is proven of anything as long as there's due process and there is no final conviction. Innocent until proven guilty. Innocent until proven guilty. So, ito, si Ginoong Kibuloy naman, unlike, just like in the United States, maraming senador doon. Yung si Warlock, I think he's from Georgia. He's a preacher. Maraming mga preacher na who have joined the government through election in the House, in the Senate. So he has every right to become a candidate. So itong nakikita ko dito with Marcoleta and Ginoong Kibuloy, they both belong to
congregation, a sect. Kung bilangin mo lang yung mga kababayan, bilangin mo lang yung KOJC, siguro between 6 to 7 million voters. Yung iglesia, baka 7 to 8 million yan or even more. This is the opportunity now for to elect a religious group to have a representation in the Senate. Ang iglesia has always been represented by their members in various government positions. Excuse me. Pero this time, they have the chance to become a member of the Senate and can formulate laws to protect religious freedom, to protect other areas of excuse me, of legislation, no? So ngayon, I suggest that Iglesia and KOJC should bound together or should bind together as one party and elect only two. Kung single shot na sila, mag-combine sila for Kibuloy and for Marcoleta and come up with 13 million votes for both candidates, and I'm sure they will have a Senate slate. I mean, a Senate position in this coming next Congress. Ano ba, pare? Ano masasabi mo? Well, as far as Kibuloy is concerned, pinakita lamang niya na a man of God's word can also be a man of the people. Yan ang nakikita ko sa kanya. Na feel niya ang sentiments ng mga taong bayan. At hindi siya natatakot humarap para i-criticize, lalo-lalo na ang korupsyon, lalo-lalo na ang greed, lalo-lalo na ang pag-aabuso ng mga poder ng mga nanunungkulan. So, in other words, this is an opportunity for both congregation, for both sect, Iglesia and KOJC, na magbuklod sila to support two of their members. And for sure, if they will do that, there's a big chance that they will end up in the Senate. So, yun lang po ang masasabi ko. Ako, Secretary, I am a Catholic, pero I'm setting aside sectarian considerations because these two people have a big chance of bringing back morality to our legislature. Yes. Yan. Okay. So, anyway, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan. Magandang hapon po, Iparas kay Paras. Marcos Alisjan.